Wait lang. Actually, ang dami ko din talaga binago sa sarili ko. Kasi before, medyo... Tapos, Rolling. 3, 2, 1. Action. Welcome, Dialogues That Count, Episode 4. So this is a story of a student na, hindi niya finalo yung social norm or yung expectations ng karamihan sa kanya. So this is a very wonderful story na ng isang batang lalaki, di ba? He is former engineering student from isa sa mga prestigious school dito sa Bicol na, he chose his own path regardless sa sinabi ng parents niya and regardless sa mga expectations ng mga nakapaligid sa kanya. So I hope you will find life lessons in this story and nakakatawang isipin na, I hope you will be inspired na kung isang batang tulad niya, di ba, nagawa niya and naging successful dito sa opportunity na meron kami. I hope you will realize na you can do it too. This is Dialogues That Count. Congratulations, Sammy, diba? Grabe, 6 digits achiever ka na. Paano mo siya nagawa? nung nagawa ko siya is, actually, ang dami ko din talaga binago sa sarili ko. Kasi before, medyo mahihain talaga ako. And at the same time, walang confident. Pero nung na-switch ko siya na, yun, yung attitude, binago ko yung attitude ko. Tapos at the same time, yung mindset ko din, kung bakit ko siya na-hate. And at the same time, ginawa ko lang din talaga yung pinaka-best ko. Every time na ginagawa ko yung part ko, sinasabayan ko talaga ng prayer na sana ito na yung ibigay na sa akin para mangyari na talaga yung gusto ko sa buhay. Oo, so introvert ka. Yeah, introvert. So as an introvert, paano ka nag-shift into, alam mo naman, this opportunity is kailangan makipag-usap sa maraming tao, dapat sociable ka. So paano mo na-shift yung personality into being an Actually, extrovert? na-switch ko sa nung na-expose lang din ako sa mga tao. Kasi before, yun nga, parating kulong lang sa bahay. Pero Oo, na-expose- nag-online games ka Yes, pa, di ba? nag-online games pa. Gamer ka. online games lang parati, tapos basketball. Pero along the way, once na na-expose na ako, tapos ang dami ko ng mga nakasalubong tao, nag-share din sila ng mga tips, advice. Sinunod ko lang din talaga sila. Tinanggal ko lang din yung hiya ko kasi wala naman yung matutulong sa akin. Diba, yung natanggal mo yung hiya mo, naging ka pa. Diba, ikaw yung very first top 20 ng, Yes, ng oo. ng... Well, Diba, tapos nakapunta ko ng Boracay. salaw lang sa feeling. Nakakatuwa yun. Oh. And syempre, ang dami mo ng achievements ngayon. So, ano yung naging main dilemma mo? Nung, alam mo yon yung papunta ka na dun sa achievement mo, ano yung isa sa mga naging, problem or yung na-overcome mo ba? I see. So ako naman that time, yung mga dilemma ko that time and mga challenges na na-experience, una dun that time, yung pamilya ko is galit sa against sa akin, pati yung mga kapatid ko, and especially yung papa ko that time. Okay. Kasi before yung course ko talaga is civil engineering that time. Napilitan lang naman ako noon. Hindi ko naman talaga yung gusto na course na yun. And nung nag-decide ako na mag-all out sa sa community, doon talaga ako major decision na ginawa ko sa buhay ko. Nag-decide ako na mag-drop out. Oo, hanggang sa sinuso ko talaga siya kasi nakita ko yung kung saan ako papunta. And yung mga tao na yun is mga successful na talaga. And pinakita ko lang din talaga sa kanila na tama yung yung desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Actually, marami din namin naging successful na dropout. Meron din naman na naging successful na tumuloy talaga sa pag-aaral. Pero kanya-kanya kasing story siya, 'di ba? Kanya-kanyang story. It doesn't mean na nag-drop out ka or tumuloy ka sa pag-aaral. 'Di ba? Basta kanya-kanyang story siya. Ang dami dating mga success stories dito na may mga sariling, sariling journey sa buhay. So ikaw naman ang story mo, talagang pinaglaban mo siya and nag-drop out ka sa school, o 'di ba? Bakit
pala ayaw mo ng engineering. Ano ba yon? Yun ba yung gusto ng tatay mo para sa'yo? O yun ba yung pangarap niya sa sarili niya tapos gusto niya lang gawin sa'yo? Ano bang meron doon? Parang ganun nga. Okay. Napasa lang din sa akin. Pero yung pinaka-gusto ko talaga that time, maging seaman. Oh, seaman. Maging Okay. seaman kasi gusto ko mag-travel sa iba't ibang bansa na kumikita ng pera. Kaya yun, wala naman akong choice that time kasi yung kapatid ko, seaman tapos nurse. Oh, Mga okay. professional. Oo nga. Kaya yung sabi ng papa ko yan, kunin mo yun na course na yan kasi maganda yan. Naalala ko lang nga din that time, parang kulang lang siguro sa financial yung parents ko that time. Especially yung magulang ni papa na yung pag mga bayad ng tuition sa pagiging engineering. Oh, okay. Pero that time, sabi niya, sige, pagpatuloy mo na lang din niya na naudot kong Kaya, pangarap. ba, naudgot na. So, naipasa Parang pinasa sa'yo. lang sa akin. I see. Okay. Yan, siguro mahal na mahal ka lang talaga ng papa mo na kung bakit niya, gusto ka maging engineer, ganun. Pero, 'di ba, professional ang nabalita ko yung parents mo OFW at balita ko din hindi ka pinanganak sa Pilipinas. Pinanganak ko Di ba? sa Saan made in ka? Saudi. So pinanganak ka sa Saudi. Grabe no. Doon ka pala pinanganak. Anong nationality mo? Pagkakalam ko Pilipino pa rin. Pero doon lang talaga pinanganak. Doon ka lang talaga pinanganak. Okay. So ilang taon na yung parents mo na nasa abroad? Mga more than 30 years. 30 years, Matanda diba? pa yung pagtatrabaho nila kaysa sa akin. Okay. Nanay mo nasa abroad pa, no? Yung papa ko way back 2019, umuwi na siya dito for good talaga. Para, syempre, retired na din. Kaya, yung pinaka-goal naman talaga is, makauwi na din yung magulang Parents. sa Pilipinas. Ano naman yung feeling na, alam mo yon, nagtatrabaho yung parents mo sa abroad para ipag-aral ka. Tapos ngayon, tigas ng ulo mo, nag-drop out ka pa, tapos pinaglaban mo yung opportunity. Paano mo na-overcome yun? Paano mo naayos yun? Sa sarili mo, sa parents mo? Kasi okay na kayo ngayon, di ba, ng parents mo? Oo. Yes. Paano mo naayos that time yun? is nung nag-decide talaga ako na mag-all out, mag-drop out. Pinag-isipan ko talaga siya na nang maigi. Na kaya yung pwedeng mangyari, ganito, ganyan. Tapos, sabi ko lang din sa magulang ko, especially kay mama, kinausap ko talaga siya. Yung papa ko, galit na galit sa akin. Bakit ka daw nagbasta-basta desisyon na parang, kumbaga, base lang sa kagustuhan mo. Pero yung kinausap ko sa mga ganito, ganyan, para siyempre, gusto ko na din sa inyo makatulong. Ayaw ko na din maging pabigat. Kasi yung inisip ko sa sarili ko, gusto ko na habang bata pa ako, malakas pa ako, gawin ko talaga yung mga dapat gawin para makatulong na din sa kanila. Mag-aas na din, give back. Giving back sa kanila na, siyempre, deserve din talaga nila magandang buhay. Kasi, na sila, matatanda na sila. Mga 60 years old. 16, si mama mo ilang taon na? Mga 67, 68 na. 68 na, pero still OFW pa din, 'di ba? Grabe. Kaya kung sa bagay titingnan mo kung mag-aaral ka pa, magbo-board exam ka pa, 'di ba? Siyam pa bago ka pa kabawi, 'di ba, sa parents mo. Kaya I'm very glad na ang lakas-lakas ng loob mo, 'di ba? Ginawa mo talaga 'to and you're very successful na right now. So, before sa achievements, before sa lahat, sino ka ba before? Magandang question. Oo. So, ako before is, kumbaga, typical na estudyante na walang ibang ginawa kundi mag-enjoy lang talaga sa Easy go lucky. Wala happy-go sila, ganun lang din talaga yung parati kong ginagawa. As long as masaya ako na parati ko siyang, experience, di ba, na yung experience, kahit ano man yan, basta masaya ako, go lang din ako parati sa ganun. Yes. I remember before, yung buhok mo, pa yun, kulot-kulot, di ba? Oo, kung ano talaga yung ginagawa ko sarili mo. Sa sarili ko, nag-explore lang. Nag-explore ka. Tapos, paano mo nakita tong opportunity? Paano mo na siya? Paano ka na-expose? Actually, that time, kumbaga, every day, nagpe-pray talaga ako na sabi ko, bigyan mo naman ako ng magandang opportunity para hindi na ako masadala akong kapatid at the same time, makatulong na ako sa parents ko. As inconsistent talaga ako nung that time nag-pray. Until such time
galing ako sa school noon, may dinaanan lang din ako sa, I think sa Ayala lang din yun. Mm. Nabigyan lang ako ng flyers. Okay. Na hindi ko talaga kilala as in, Mm-mm. walang family related sa amin. Mm-mm. Tapos tinignan ko lang din that time. Siguro, pwede to ah. Mm. Nung pagkatapos noon, isa lang yung nasabi ko. Ito Mm. na yung pwede magpabago ng buhay ko at buhay ng family ko. Wow. Kaya doon talaga ako nag-decide na gawin siya. Answered prayer Yes, pala answered siya. prayer na. 'Di ba? Unknowingly, hindi mo alam sa everyday na nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Na ito na pala yung mga signs, ito na pala yung mga sagot sa prayer mo, 'di ba? Minsan ini-pera lang natin, 'di ba? Pero ikaw ano ka, kumbaga napaka-risk taker ka din, no? Malakas din yung loob mo na mag-try, 'di ba? Pero sa tingin ko naman normal siya sa mga kabataan. Normal ba siya na nangyayari o hindi? Depende sa sa pangangailangan ng tao. Mm. Kasi minsan, pag may mga ganun talagang opportunity, Mm-mm. is kailangan mo talaga mag-risk. Oo. Actually, pinatato ko pa yan na risk. Patingin naman ng tattoo mo, di ba? Risk Ano to? taker. O, ayan, may tattoo Risk siyang risk taker dito. Naalala ko pa naman na tattoo. Oo, gumala din Di ba? ako. Tapos nag-decide ako magpatato. Yung pumasok sa iwan, risk taker na yun yung pinatato. Ayan, ang lupit. Iba ka talaga. O. Yun, so anyway, ano yung motto mo in life? Actually, meron lang din sa akin na nakapag-advise na Mm. tao. Sabi niya sa akin, huwag ka lang parating na-inspire sa ibang tao. Dapat ikaw din yung maging inspiration. And patuloy ko siyang mga everyday, yun yung talaga na iniisip ko parate, na gusto ko din maging inspirasyon sa maraming tao, especially sa mga kabataan, empleyado man yan, or any walks of life, na kung nakaya ko, posible din na mangyari din sa kanila. Kaya din nila. Mas kayang-kaya din nila. Especially ngayon, di ba? Ilang taon ka na nga, Sam? Right now, Hindi, nasa 20s, Gen Z pa din, di ba, Gen Z? And karamihan ngayon ng mga Gen Z, very exposed sa social media, di ba? Ang dami-daming mga online opportunity, di ba? So, napakaganda na instead, tawag nito, gamitin nila yung load nila, di ba? Mag-aksaya sa browse, tapos maganda, gamitin nila yung oras nila sa tamang opportunity, di ba? Sa ayun. Anyway, ano yung mga future plans mo this year, before the end of the year? So, actually, yung future plan ko within this year, bago matapos tong 2024, is makapag-travel dito sa local. Travel? Saan mo gusto Mahilig ka na pumunta? mag-travel. Saan mo gusto pumunta? Target ko, Palawan, Baguio. Wow. Ganyan na. Yung magagandang tourist destination dito sa Pilipinas. Tapos, syempre, upgrade ng phone. Upgrade ng gadget. Gadgets. Tapos mga damit. First car, di Tapos ba? by next year, actually, yun talaga yung nakaplano na din. Oo. Na gift ko din sarili ko, na maglabas na din ng sariling sasakyan. Sariling first car sasakyan. natin. First car. Para mas comfortable. Anong car gusto mo? Yung first car ko muna is Honda City. Honda City. Kulay Okay. white. Specific sa kulay. Tapos, Yes, Honda yun. City. Di ba ano yan? Honda City RS Turbo? Yung yung pinaka-goal ko na. Pinagol mo na talaga yun. Sa every time na nakikita ko siya, kinikilig ako. Lapit. At a young age, di ba? You're driving your own car, earning 6 digits, nakapag-travel, di ba? Grabing buhay yun. And nakakatuwa lang talaga. Kaya, at a very young age na achieve.